Hello po sa inyo! We're back here again in our YouTube channel, Trip ni Mai. Last time, pinag-usapan natin ang comparison ng isang sales clerk o kilala dito bilang sales associate between Pinas at Canada at kung ano ba ang kanilang starting salary at duties and responsibilities. Ngayon naman, kukumpletuhin na natin ang ating episode at dahil nga may mga nagme-message sa atin sa ating Facebook page na mag-create nga ng vlog tungkol sa paggawa ng resume kung sila ay mag-a-apply bilang associate dito sa Canada. At para po sa mga naghahanap ng trabaho bilang sales associate dito sa Canada, tandaan po ang mga sumusunod sa paggawa ng resume. Una, kailangan po na ang inyong resume ay typewritten at malinaw po ang pagkakaprint dito. Typewritten po ito dahil mas formal po itong tingnan at wala naman po kasi nagsasubmit ng resume na handwritten unless binagyan po kayo ng employer ng form para sagutan. At kailangan po, meron po kayong nakaprint na kopya dahil may mga employers po na nagre-require sa inyo na isumiti sa kanila ng hard copy. At para naman po sa mga nag-a-apply mula Pilipinas o ibang bansa, ina-advise po na magkaroon po kayo ng kopya ng inyong resume in PDF file. PDF file po dahil kung ito po ay nasa Microsoft Word, minsan kapag ito po ay sinubmit sa kanila, hindi po compatible ang kanilang Microsoft Word at kadalasan na iba po ang forma ng inyong resume. Next naman po ay gumamit lang po ng black and white na ink sa pagprint ng inyong resume. Gayun din, iwasan ang paggamit ng scented paper. Ang pangatlo naman po ay wag na wag maglalagay ng picture sa inyong resume. Hindi naman po kasi ito katulad sa Pilipinas na kapag tayo po ay nagsasubmit ng ating resume, nilalagyan po natin ito ng 1x1 or 2x2 picture sa bandang ibabaw nito. Dito sa Canada, para maiwasan ng bias o discrimination mula sa inyong employer, hindi po natin ito nilalagyan. Usually po naman kasi ang mga employers dito ay hindi nagbe-base sa inyong itsura bagkus sa inyong skills at experiences. Pang-apat, iwasang maging nobela ang inyong resume. Tandaan, first impression last. Dahil kung makikita po ng employer na masyadong mahaba ang inyong resume, mawawalan na po ito ng gana na basahin ito. At hindi lang naman po ang inyong resume ang kanilang babasahin dahil marami pong nagsusumite ng application form sa kanila. Kaya naman, limit your resume to 1 page or maximum na po ang 2 pages. Next, maging direct to the point sa mga nilalaman sa inyong resume. Iwasan pong gumamit ng mabibigat na vocabulary at mahahabang sentences. Ang nais lang po kasi ng inyong employer ay kung paano nila maiintindihan ang inyong aplikasyon at hindi nila kailangan ang mga mabubulaklak na eksplanasyon. Importante po na kayo ay mayroong contact information using your contact number or mobile number at email address. Usually po, kapag ang isang employer ay interesado sa inyo, ang una nilang ginagawa ay tawagan kayo using your contact information at i-inform kayo for oral interview o i-interviewin na po kayo over the phone. Sa email ad naman po, kayo ay sisenda ng additional information para sa mga susunod yung gagawin o hakbang. Remember, iwasan pong gumamit ng email na mahirap i-type dahil po sa komplikadong kombinasyon ng letra at numero, gawin din sa paggamit ng kinky o sexy names. Bagkus, gamitin na lamang po ang inyong full name na magbibigay ng magandang impression sa inyong employer, decente na at formal pa. At para naman po sa mga aplikante na galing ng Pinas o ibang bansa, ina-advise po natin na magkaroon po kayo ng inyong Zoom account para po kung kayo ay may chance na ma-interview ng inyong employer, meron po kayong account nito. Next naman, wag na wag pong isasama ang alinmang social media accounts sa inyong resume katulad ng Facebook, Instagram,
Twitter, TikTok at iba pa. Dahil meron pong chance na i-check po ito ng inyong employer at maging dahilan na kayo ay hindi ma-hire nila. At dahil po sa mga personal ninyong buhay na nakalantad sa social media. Next naman po ay ang kabuuan o yung content na ilalagay ninyo sa inyong resume. Sa dinami-dami po ng in-applyan natin dito sa Canada, without bragging o hindi naman po sa pagmamayabang, most of them hired me. Nandyan po yung nagtrabaho tayo sa una nating trabaho, which is Kiehl's. Ito po ay kilalang health and beauty retail company, not only here in Canada but also in the US. Nagtrabaho din po tayo sa Hugo Boss, sa Holt Renfrew, isa pong premium store na maaari nyo pong bilhin ang Louis Vuitton, Gucci, YSL at iba pa. Nagtrabaho din po tayo sa isang kilalang department store dito sa Canada, Hudson's Bay, at Winners under TJX. At sa mga kumpanyang ito lang po ang inilagay ko sa aking resume. Una, sa ibabaw, kailangan makita kung saan kayo nakatira at ang inyong contact information katulad ng mobile number at ang inyong email address. Example lamang po yan. Next naman po ay ang inyong full name. Katulad po ng first name na Juan at De La Cruz naman po ang inyong last name. Example lang po yan. Sumunod naman po ay ang pagsasaad ng inyong professional summary. Kung makikita nyo po sa monitor ninyo, ito po ay patungkol sa inyong kaalaman at experience sa retail industry at generic lamang po ang ginamit natin, no? At kung mababasa nyo po ito, importante po na kayo ay willing na matuto sa alinmang bagong skills na nire-require ng inyong magiging employer na kung saan ito ay aambag ng maganda sa kumpanya. Katulad po nito, knowledgeable retail professional driven to foster top performance and committed to service excellence, ready to learn new skills from dynamic team and bring value through retail experience. Importante po din na mabasa ang inyong skills ng inyong employer at nilagay po natin dito sa ating example ay ang shelving, handling complaints, performance monitoring, training and monitoring, merchandise promotion and display, merchandise quality assurance, financial record keeping, and inventory management. At ang highlight po ng inyong resume ay ang inyong work experience. Kailangan po na most recent na work experience ang nakasaad sa unang parte ng section na ito. Nakasaad din po dito ang mga tasks na usually ninyong ginagawa, skills na natutunan at mga duties and responsibilities bilang sales associate sa kumpanya na inyong pinagtatrabahuhan before o maging current o kasalukuyan man yan. Disclaimer lamang po, no, na ang setting po ng ating trabaho ay mismo dito sa Canada. More or less ang mga tasks, duties and responsibilities na ginagawa po sa work natin ngayon ay usual namang makikita sa ibang kumpanya under retail industry. Kumbaga, generic na po itong ginagawa pag nagtrabaho po kayo sa retail industry dito sa Canada. Pero hindi ko naman po sinasabi na ito ang standard basis o best standard. Nandito lamang po ako para mag-guide kayo at mabigyan kayo ng idea kung ano ang dapat ninyong ini-expect o i-expect once na ma-hire kayo ng isang kumpanya dito. Una, engage with customers to build rapport and loyalty and delivered energetic responses to customers in store and by telephone or over the phone, going above and beyond to serve their needs. Kailangan bilang sales associate dito sa Canada, kayo ay may kakayahang magkaroon ng magandang rapport sa inyong customers upang ma-build ang kanilang trust at loyalty sa inyo, gayon din sa store na inyong pinagtatrabahuhan. Kayo rin ay may kakayahan na sumagot sa alinmang katanungan ng inyong customers tungkol sa mga items o bagay na kanilang hinahanap sa inyong store or over the phone at pagbibigay sa kanila ng above and beyond customer service. Next naman po ay manage daily stores operations including opening and closing procedures and cash handling, accurately process POS or point of service transactions, manage returns, exchange, and refunds in accordance with store policy.
Plus point din po kasi kung kayo po ay may experience sa ganitong operations ng inyong store, katulad ng pag-o-open at pag-close nito, ano po ba ang ginagawa ng sales associate kung sila po ay mag-o-open ng store? Sa opening po, usually ang ginagawa ay ang pagbibilang ng petty cash, gayon din ang float ng mga counters, at pag-replenish ng mga items or stocks bago magsimula ang operation ng inyong store sa araw na yon. Sa closing naman po, ang ginagawa nila ay magbibilang uli ng petty cash, gayon din ng float ng mga counters bago ito isara, at ang petty cash ay ilalagay sa safety box. Mainam na din po na kayo ay may experience sa proper cash handling o yung pagsasagawa ng transactions gamit ang point of service sa mga cashier kung ang mga customers po ay magbabayad na ng kanilang items. Plus point din po sa employer dito sa Canada, no, kung kayo po ay may kaalaman sa mga procedures katulad ng return policy. Dito po kasi sa Canada, karamihan ng retail stores ay may ganitong policy na kung saan ang mga sales associate ay may kaalaman sa pagsasagawa ng return, refund, and exchange. Kung ang customers po ay hindi nagustuhan ang kanilang items na binili o kung ito po ay depektibo. Kung natatandaan ko po, no, sa Pilipinas, usually po, ang ginagawa lang sa mga retail stores ay mag-exchange ng item. Mangilan-ngilan lamang po ang gumagawa ng return and refund. At ang pangatlo naman po ay walk through various sections multiple times each shift to evaluate and correct issues such as cleaning and stock replenishment needs. Also, enhance store sales by implementing effective visual merchandising strategies and product placement. Nabanggit ko rin sa previous nating vlog na ang sales associate dito sa Canada ay nag-i-stock rin ng mga items. Unlike kasi sa Pilipinas, may staff na gumagawa nito at ito nga ang mga stock clerks at merchandisers. At ang pang-aapat po ay sorted stocks from pallets, organized warehouse and backroom spaces, and bring stocks to certain sections of the store for replenishment. Then, handled escalated customer issues calmly and professionally while working towards mutually beneficial resolutions in alignment with company values. Sa retail industry, hindi mawawala na maka-experience ka na ang customers po ay nagre-reklamo or nagko-complain. Kaya naman po, plus points sa employer kung kayo po ay may kakayahan na i-handle po ang ganitong sitwasyon calmly and professionally. Kaya naman po, huwag niyo pong kakalimutan na ilagay po ito sa inyong resume. So, matapos po nating ilagay ang inyong work experience, example lamang po ang binigay natin, susunod naman po ay ang inyong education. So, ilalagay niyo po dyan ang most recent sa ibabaw. Kung meron po kayong 2 courses, yung sa ilalim po ay yung mismong pinaka matagal ninyo ng tinake nung college. Yan. At doon naman po sa languages, i-rate nyo lang po dyan kung highly professional ba kayo in English or may mataas na antas sa English proficiency. Hindi ko naman po sinasabing perfect po ako dito, pero mataas po ang aking English proficiency when it comes to communication. Yan po. As you can see, isang page lamang po ito. Yan ang ginawa natin kasi yan lamang po ang dapat talagang kailangan makita sa inyong resume. Kung may iba naman po kayong experiences, maaari nyo po itong i-add. By the way, gumamit po tayo sa website na My Perfect Resume. Yan po ay libre for 14 days at kapag po lumagpas na po yan, may bayad na. So, yan lang po ang aking example for my resume. So, ayan guys, no, I think wala naman po ako nakalimutan. Pero kung meron man, comment down below at pag-uusapan naman natin yan sa susunod nating vlog. Advice ko lang din po sa mga applicants na nandito na sa Canada, no? Kung nakikita nyo po na may notice doon mismo sa website ng kumpanya na you can only apply online, mas mainam na po, based on my experience, na puntahan po ang retail store at hanapin ang manager dahil kadalasan po, ang mga managers po ay nais po kayo makita at matanong na po ang inyong availability. Dahil kung sa online po kayo magre-rely, usually, tinatagal po ng months bago po nila kayo tawagan. At para naman po sa mga aplikante na nasa Pilipinas o ibang bansa, lagi po sanang nakaantabay sa tawag ng employer para sa inyong interview. Dahil kung hindi po nyo ito masasagot, may chance po na interviewin na lang ang ibang applicants. At by the way, malaki po ang time difference ng Pilipinas at Canada. Ngayon din ang regular na pag-check sa email. At kung ang employer po ay nag-email sa inyo, sagutin po agad o replyan po agad sila upang hindi mawala ang chance na kayo ay ma-hired. Dahil dito, nag-gauge po nila kung gaano willing kayo na magtrabaho sa kanila. Sa mga applicants po, good luck po sa inyong lahat. I think that's it for now. See you again. Bye!
That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip ni Mike. Like my Facebook page, Trip ni Mike. Thank you for watching. See you again!